Oo, talakayin natin ng malinaw, detalyado, at malalim ang attributes ng Diyos, mga katangian ng Diyos. Ito ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng theology proper. Ang pagkilala sa mga katangian ng Diyos ay hindi lamang intelektual na gawain. Ito ay pundasyon ng tunay na pagsamba, pananampalataya at buhay Kristiyano. Kahulugan ng attributes ng Diyos. Ang attributes ay ang mga perpektong katangian na bumubuo sa kung sino ang Diyos sa kanyang kalikasan. Hindi ito mga parte ng Diyos, kundi ang kanyang buong pagkatao na ipinapakita sa iba't ibang aspeto. Lahat ng attributes ay magkakaugnay at hindi nagkakontra sa isa't isa. Karaniwang nahahati sa dalawang pangkat. 1. Incommunicable attributes, mga katangian na tanging sa Diyos lamang. Hindi natin ito maaaring taglayin ng buo. Aseity, self-existence, independence. Ang Diyos ay walang pangangailangan. Siya ang pinagmumulan ng lahat, ngunit walang pinanggalingan. Sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Roma 11:36. Kahalagahan, hindi siya umaasa sa atin. Siya ang nagbibigay, hindi nangangailangan. Immutability, walang pagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos sa Kanyang kalikasan, pangako at plano. Malakias 3:6, Santiago 1:17, Hebreo 13:8. Paalala, bagamat hindi siya nagbabago, siya ay nagbabago ng pakikitungo ayon sa kanyang katapatan, halapagsisisi ng tao, pagpapatawad. Eternity, walang hanggan, walang simula at walang katapusan. Nasa labas siya ng panahon, ngunit pumapasok sa panahon. Awit 92, 2 Pedro 3:6. Siya ang ako, Exodus 3:14. Ang walang hanggang I am. Omnipresence, nasa lahat ng dako. Lubusan niyang pinupuno ang lahat ng lugar ng sabay. Awit 139:7-12, Jeremias 23:24. Hindi siya lahat ng bagay, pantheism, kundi siya ay nasa lahat ng dako. Omniscience, lubos na kaalaman. Alam niya ang lahat, nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, at lahat ng posibilidad. Awit 139:1-6, Hebreo 4:13, Isaias 46:10. Kasama rito ang kaalaman sa ating iniisip at pinakasekreto. Omnipotence, lubos na kapangyarihan. Makakagawa siya ng anumang nais niyang gawin na ayon sa kanyang kalikasan. Genesis 17:1, Jeremias 32:17, Mateo 19:26. Limitasyon, hindi siya makakagawa ng bagay na labag sa kanyang katangian. Halal, hindi siya makakapagsinungaling o makakagawa ng kontradiksyon. 2. Communicable attributes, mga katangian na maaari nating taglayin sa limitadong antas dahil tayo ay ginawa sa larawan ng Diyos. Holiness, kabanalan, pinakamahalagang katangian. Ang Diyos ay lubos na hiwalay sa kasalanan at ganap na dalisay. Isaiah 6:3, 1 Pedro 1:15-16. Ito ang batayan ng kanyang galit sa kasalanan at kanyang pagliligtas sa atin. Love, goodness. Ang Diyos ay pag-ibig sa kanyang kalikasan. 1 Juan 4:8-16. Kasama rito ang kabutihan, kagandahang loob, at pagmamahal sa kanyang nilikha. Justice, righteousness, ganap na makatarungan. Hindi siya maaaring magpatawad ng hindi nababayaran ng kasalanan. Roma 3:25-26. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ni Kristo sa krus. Truth, faithfulness. Hindi siya nagsisinungaling at laging tumutupad sa kanyang pangako. Bilang 23:19, Tito 1:2, Hebreo 6:18. Wisdom, ganap na karunungan. Ang kanyang plano ay perpekto sa lahat ng aspeto. Roma 11:33-34, 1 Corinto 1:24-25. Sovereignty, lordship, ganap na hari at may kontrol sa lahat ng bagay. Awit 1:15-3, Efeso 1:11, Daniel 4:35. Siya ang nagsasagawa ng kanyang kalooban. Mercy, grace, at long-suffering. Mercy, hindi binibigay ang nararapat na parusa. Grace, ibinibigay ang hindi nararapat na biyaya. Patience, matagal magalit. Mahalagang prinsipyo, lahat ng attributes ay magkakaugnay. Halimbawa, ang kanyang pag-ibig ay banal na pag-ibig, hindi sentimental lamang. Ang kanyang katarungan ay may pag-ibig. Ang kanyang kapangyarihan ay ginagamit ng may karunungan. Ang Diyos ay simple, hindi binubuo ng mga parte. Lahat ng katangian ay kanyang buong pagkatao. Natutuhan natin ang mga ito sa pamamagitan ng special revelation, Biblia, at sa pamamagitan ni Jesus Kristo na siyang exact representation ng Diyos, Hebreo 1:3. Praktikal na kahalagahan, pagsamba,
Sumasamba tayo sa Diyos dahil sa kanyang kabanalan, kapangyarihan, at pag-ibig. Tiwala, dahil siya ay immutable at faithful, maaari tayong magtiwala sa kanyang mga pangako. Takot sa Diyos, dahil siya ay banal at makatarungan. Katiyakan, dahil siya ay sovereign at omniscient, walang nangyayari ng walang kabuluhan. Pagpapakumbaba, kapag nauunawaan natin ang kanyang kadakilaan, tayo ay nagiging mapagpakumbaba. Sa madaling sabi, ang Diyos ay hindi abstract na porsa, siya ay personal, makapangyarihan, banal, at mapagmahal na hari, nakarapat-dapat sa buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas nating sambahin. May particular na attribute ba ang gusto mong laliman pa? Hal sovereignty, holiness, o love? O may tanong ka tungkol sa kung paano ito nauugnay sa Trinidad o sa buhay natin? Handa na ba tayo lumipat sa Christology, aral tungkol kay Kristo? Sabihin mo lang.